Shalom mga kaibigan! Ako si Robbie Rich at ngayong araw ay titingnan natin ang isang makapangyarihang katotohanan na matatagpuan sa 1 Korinto Kabanata 2, versikulo 12. Sinasabi sa kasulatan, ngayon ay hindi natin tinanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga bagay na malayang ibinigay sa atin ng Diyos. Alam nyo, ang mundo ay kontrolado ng espiritu ng sarili. At ang espiritong iyon ay hindi makatutulong sa atin na maunawaan ang mga bagay ng Diyos. Ang karunungan ng mundong ito ay lumilipas. At ang mga pinuno nito ay hindi kailanman naintindihan ang lihim na karunungan ng Diyos. Kung naintindihan nila ito, hindi sana nila ipinako ang Mesiyas, ang Panginoon, kung saan dumadaloy ang lahat ng kaluwalhatian. Ngunit sa atin, ipinahayag ng Diyos ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kung paanong walang nakakaalam sa niloloob ng isang tao, maliban sa sariling espiritu ng taong iyon, wala ring nakakaalam sa niloloob ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Tinutulungan tayo ng espiritu na maunawaan ang kaligtasan na malayang ibinigay niya sa atin at kung ano ang tunay na kahulugan nito. Ang ating kaalaman ay hindi ang nagliligtas sa atin, ngunit nakatutulong ito upang mapahalagahan natin ang kalikasan ng Diyos at umaakay sa atin na sambahin siya sa katotohanan at sa espiritu. Ngayon, gusto kong makarinig mula sa inyo. Paano kayo tinulungan ng banal na espiritu na maunawaan ang isang partikular na regalo o pagpapala na ibinigay sa inyo ng Diyos na hindi nyo nakita noon? Mangyaring ibahagi ang inyong kwento at sumagot sa comment section sa ibaba. Tandaan, ang taong likas na walang espiritu ay itinuturing na kahangalan ang mga bagay na ito. Hindi niya ito kayang unawain dahil ang mga ito ay sinusuri sa pamamagitan ng espiritu. Ngunit dahil nasa inyo ang espiritu, maaari ninyong suriin ang lahat ng bagay. Gaya ng paalala sa atin ng propetang si Isayas, nasa atin ang isipan ng Mesiyas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Nagbibigay daan ito sa atin na gumawa ng mga desisyon araw-araw na tunay na nakalulugod sa Diyos. Lumakad kayo sa Espiritong iyan ngayong araw. Shalom!